Ayan, dun sa video ko na tungkol sa Belgian Malinois namin si Rico, may kinoment si Ma'am Josephine Kapitli. Sabi niya, wow, I love Belgian Malinois. Matatalino po yan. Magkano po ba yung mga ganyan pag maliit pang binili? Okay guys, eto no, maganda pag-usapan ito kasi ito, paborito ko talagang aso to, yung mga Belgian Malinois. Simula nung nagsimula kami sa Manalo K9. We've been using Belgian Malinois for all our work, no, sa detection work namin. Ang dami namin pinadala, daan-daan, kundi libo-libo na rin ang pinadala namin mga dogs sa iba't ibang mga owners, no. Dito sa Pilipinas, we served 100 Belgian Malinois to the Philippine Coast Guard, bukod pa sa mga ibang breeds na binenta namin sa kanila. We sent many dogs then to Afghanistan, to Iraq, Brunei, sa Saudi, sa US, na marami sa kanila ay mga Belgian Malinois. Ngayon ang tanong, magkano ba ang Belgian Malinois? Ang totoo niyan, may mga mabibili kayong mga Belgian Malinois ng mga may nagbebenta nga 3,000 lang, 5,000. Tapos may mga mabibili naman kayo mga 10,000, hindi sila bababa sa 12 or 15,000. Meron din kayo mabibili na nasa mga 30,000, 35,000, meron din 50,000 pataas. Oo, meron pa nga mga more than 100,000. So, depende yan sa iba't ibang factors. Ito dito sa Manalo Canine, no, we've been breeding Belgian Malinois for so long already. 2 decades na kami nagbe-breed ng mga Belgian Malinois. And masasabi ko, in general, you get what you pay for. Ibig sabihin, kung magtitipid ka sa gastos mo sa umpisa pa lang, no, dahil naghahanap ka ng Belgian Malinois or kahit ano, ito makukuha niyo yung mga principles dito. It could be applied to different breeds din. Pero in general, kung bibili ka ng Belgian Malinois tapos ano ka, medyo nagkuripot ka sa simula, tapos bibili ka na ng mamumurahin dahil maganda naman itsura, minsan suntok sa hangin yan. Baka makakuha ka ng mga hindi naman maganda ang quality. Kasi yung mga magbebenta ng ganyan, magtataka ka, di ba? Bakit nila binibenta ng ganong kamura? So, maaaring hindi naman nila inalagaan na maayos yon. Hindi rin sila nag-invest doon sa stock nila. Ibig sabihin, hindi sila talaga bumili ng good quality dogs in the first place. Kaya mura lang naman nila bebenta yung mga puppies. Or baka naman, hindi maganda yung pag-aalaga nila, tinipid nila sa pagkain yung mga magulang, tinipid nila sa mga bakuna, at sila na nagbabakuna ng mga bakuna ng mga puppies nila at binibili lang nila kung saan-saan dyan. Baka pag uwi mo sa puppy ay hindi naman gumana yung bakuna kasi nga hindi naman veterinarian ang nagbakuna. Pagdating ng puppy sa bahay nyo, tuwan-tuwa ka at mamatay din dahil pangit yung bakuna o may libre ka, meron kang freebie na nakuha na parvovirus o kaya distemper virus o kung ano pa man. Now, ito no, hindi ko naman sinasabi ng lahat ng mga pinagbebenta ng mura ay bad quality. Makakatsyempo ka dyan. Totoo lang, no? And kami kasi minsan bumibili talaga kami sa labas ng mga Belgian Malinois. Nagsusupply kasi kami minsan ng biglaan. Like nung hiningan nga kami ng Philippine Coast Guard ng 100 Belgian Malinois, 100 Labradors, 33 na mga Golden Retrievers, and parang ganun din karaming mga Jack Russell Terriers. Eh di syempre, hindi ko mapapaanak yung mga Belgian Malinois na ganun kabilis, no? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga aso ko, "Hoy, Logan, manganak nga ka, mag-stud dyan, hoy, mga aso kong babaeng Belgian Malinois, manganak nga kayo." Hindi ko naman pwedeng pigain yung mga aso ko ng ganun karami. Kaya I had to source it out outside. Ibig sabihin na yung mga contacts ko ng mga nagbe-Belgian Malinois din, at nag-post ako ng mga panawagan sa Facebook na naghahanap kami ng mabibilhan ng mga Belgian Malinois. And maaring mangyari ulit yan in the future, no? Kaya follow nyo yung page namin kasi from time to time, minsan naghahanap ako ng mga puppies. Kung kayo ay mga nagbebenta ng mga puppies, ganyan, follow nyo yung page namin kasi pag minsan nangangailangan kami sa mga projects namin, naghahanap kami. Follow nyo po itong page na to at i-share nyo po dun sa mga nagbe-breed. Makatulong po kami sa kanila. Eto, minsan, yun nga, ang daming ang mga requirements sa amin. So maghahanap kami ng supplier namin ng mga Labradors minsan or suppliers namin ng German Shepherds. Naghahanap kami ngayon ng matinding mga working line German Shepherds. And minsan naghahanap kami ng mga Belgian Malinois, ganyan. So, syempre, ang unang-una kong consideration is papasaba yung Belgian Malinois na yan sa mga requirements. And hindi po lahat. Ito, tandaan ninyo, no? Hindi porke Belgian Malinois
kaya nang gawin yung ginagawa ng mga nakikita nyo mga canine na magagaling na papanood nyo sa mga videos namin or sa videos ng iba. Kaya nang gawin yung mga ginagawa dun sa mga hotel, mga mall na naghahanap ng explosive. Hindi po ganon. Out of 100 Belgian Malinois, out of 100% ng Philippine population ng Belgian Malinois, mga 5% lang dyan ang uubra ng ganun yung level ng galing nila. Okay, siguro mga another 50% pwede na rin, kaya na rin nilang gawin yung trabaho pero hindi nila kaya yung tindi ng trabaho na naabot nung top 5%. Yun yung hinahanap namin. Minsan nakakatsyempo ako pag naghahanap nga ako sa labas, nakakatsyempo ako ng maganda yung linyada. Unang-unang tinitignan ko, ano ba yung linyada niyan? Yan ang una ko tinatanong pag nagbebenta sa amin ng mga puppies. Anong linya? Hindi nila alam minsan eh. Madalas no? Ay hindi ko po alam basta meron niyang papel. May PCCI o kung ano sinasabi nila. May akupi po yan or whatever. Siyempre, mas preferred ko kung IAGD yung papel, di ba? Mas mapananaligan yon kasi makikita ko sa online agad kung sino magulang yan. Makikita ko talaga na walang pekean na pinaninindigan ng owner na yun talaga yung parentage ng aso nila. So, titingnan ko sa IAGD or titingnan ko yung papers kung ano, pero hindi reliable kasi talaga yung ibang papers eh. Kaya sinasabi ko lang patingin nga ng papers. And kung may nakikita ako doon na sa first generation or second generation na gusto kong mga aso na alam kong mahuhusay naman yung mga aso. Minsan kasi nakikita ko galing Manalo Canine yung mga dogs dun sa pedigree. Medyo ano yun, good sign sa akin yun. Tatanong ko, sigurado ba kayo na ito talaga yung parents ng nung aso ninyo? Pagka medyo kapanipaniwala naman yung paninindigan nung nagbebenta, positive sa akin yun. Minsan nakakatsyempo kami, nagbebenta ng mura talaga. Minsan, pinapapakyaw sa amin yung buong litter. So, binibili na namin kung good quality naman nakikita namin sa parentage and tinetesting namin yung mga tuta kung meron silang tamang drives, hindi sila takot sa putok or sa mga maiingay, and nakikita namin na matatalino at healthy at strong yung mga tuta. Siyempre, preferred namin kung yung mga tuta ay pinapakain ng SDN, the best dog food in the multiverse, kasi makikita nyo talaga, iba talaga yung mga itsura ng mga tutang pinapakain ng SDN. Ang lulusog nila, ang titibay ng mga katawan. Daig pa yung mga pinapakain ng mga mamahaling mga imported or mga raw or mga cooked meats. SDN talaga ang pinaka nagpapaganda sa mga puppies. So, nakakatsyempo kami minsan, nakakabili ako ng mga puppies na 5,000 lang, tapos mahusay talaga. Pero sobrang bihira po nun. And minsan nakakabili rin kami ng medyo mahal-mahal dahil nagmamadali na rin kami. 15,000, minsan nakakabili kami ng 20,000 dahil sa sobrang pagmamadali. Tapos hindi pa kami sigurado doon. Minsan, ano pa yun? Pag uwi namin dito, yung pinapakita nilang galing doon sa bahay ng breeder, pagdating sa amin, wala na, tameme na, wala na, nakalimutan na niya yung galing niya. So, ano po, depende rin po talaga yan sa quality, yung pagpepresyo ng mga breeders. Sa amin sa Manalo Canine, meron kaming category sa mga puppies. Meron kaming classification, may class A kami, class B, class C. Pag sinabing class A, makikita mo talaga yung aso talaga, yung puppy, sobrang talino, ganda ng drives, ganda ng itsura, ganda ng katawan, healthy, lahat. Tapos, yung makikita na kagad namin kung kaya talagang mag-undergo ng training yung tuta sa pinakamahusay. Pwede siya sa protection, pwede siya detection, sa tracking, etc. Yung class B, pwede na rin, pero hindi pwede sa dual purpose. Pwede lang singular purpose lang, pwedeng detection dog lang, or pwedeng protection dog lang. Oo, class B yun. Yung class C, hindi pang trabaho, pang pet lang talaga. Or pwede siyang pantrabaho pero hindi talaga siya maging kasing husay ng mga class A and class B. Ang presyo namin sa class C, 15,000, class B, 25,000, class A, 35,000 to 50,000, depende sa ng parentage. Pag mga anak ni Logan, mga 50,000 yan. Mga anak ng mga super dogs namin, kagaya ni Gordon at saka ni Darna ngayon, may mga puppies kami ngayon. And bibigyan ko si Kabayan Noli Di Castro ng isa. Ayun, nasa 50,000 pataas ang benta namin sa mga ganon. Kaya yun po, no, maliliit pa lang yun. Siyempre, pag malaki na tapos may training na, umabot na yan sa hundreds of thousands, pwedeng million pa nga yan kung talagang super dog yan. Okay, yun po ang sagot ko sa tanong po ninyo. Follow our page please and share this page kung tingin nyo makikinabang din yung iba.
Thank you po at mabuhay tayong lahat. Dr. Abel Manalo po sa Manalo K9.